Dapat nang isipin na totoo ang alegasyong sangkot sa iligal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ayaw umano nitong magpa-drug test ayon kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, kapag ang leader ay lulong sa droga, lumalakas ang loob ng mga drogista dahil nawawala ang kanilang respeto sa otoridad. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa isang panayam sa Zamboanga City, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang malalim at mapanirang epekto ng iligal na droga sa ating lipunan, lalo na kung ang mismong pinuno ng bansa ang nasasangkot dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa ito sa mga ugat ng patuloy na lumalalang krisis sa droga at kriminalidad. Aniya, nawawala ang takot at respeto ng mga mamamayan sa batas at sa mga nasa kapangyarihan. Dahil dito, mas lumalakas ang loob ng masangkot sa krimen at iligal na aktibidad. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Nang tanungin naman patungkol sa kumakalat na balita na sangkot umano sa droga si Marcos Jr., ito ang naging tugon ni VP Sara. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Matatandaan sa isang prayer rally sa Davao City noong Enero ng nakaraang taon, diretsahang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na adik at bangag si Marcos Jr. Sa nasabing pagtitipon, inihayag din ng dating Pangulo na noong siya ay alkalde pa, pinakitaan umano siya ng PIDEA ng ebidensyang kabilang si Marcos Jr. sa narcolist nito. Kaugnay ng mga isyong ito, ilang ulit na rin naiuugnay ang Pangulo sa paggamit ng cocaine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.